Guro na may environment degree. Listen up para pero hindi normal na ganito kainit kahit dati. So may iba pang nangyayari. Isipin mo ang Earth na naka-jacket. Yung jacket, yun ang ating atmosphere na nag-regulate ng temperature. Pero dahil sa ating mga activities kagaya ng patuloy na paggamit ng coal, overconsumption, sobrang pagkain ng meat, at yung private jets na rin ng mga billionaires, nagdadagdag tayo ng layers ng jacket taon-taon. Yung init ng araw na dapat lumalabas sa atmosphere, nakakulong na. Nagre-resulta ito sa climate change. Kaya ganito kainit. Parte na rin yung pagputol ng puno. Pansin mo ba na wala na halos puno sa mga syudad? Nakapag-park ka na ba sa lilim ng puno? Di ba parang mas malamig bigla? Ganon kalaki ang epekto ng puno. So, bakit nga ba sobrang init ngayon? Combination ng dry season at climate change. Gawin mo agad! Ibang panahon ngayon, hindi kayo nakakahalata. Ang tindi ng init ngayon. Hindi nyo nararamdaman. And it is the effect of the depletion and the destruction of the ozone layer. Ang ating pong ozone layer, yung protective covering of the atmosphere of the earth, na sumasala ho ng matinding radiation sa araw, yan ho ay butas na ngayon. Hindi naman ho titigil kasi yung pagkasira niyan, dahil hindi naman natin po pwedeng mapigil na dahil napakarami ng pinakawalan sa atmosphere na pansira sa ozone layer. Ang isa pong nakakasira riyan, pagka kayo nagsisiga, yung plastic. Pag sinindihan mo yung plastic, nakakagawa po yan ng isang chemical, yung tinatawag na CFC, yung chlorofluorocarbon. Ayan. Pagka yung refrigerants nakawala sa ref o kaya sa mga sasakyan, nakaalis yung freon, yung tinatawag na freon na nagpapalamig. Tatakas yun papunta sa atmosphere. Maninira po yun doon. Alam niyo kung gaano sira? Bawat molecule po na makalabas na CFC, bawat ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad.